Isang gabi ng kasal na dapat ay langit, naging impyerno. Habang suot ko pa ang puting belo, narinig ko ang tawa ng asawa ko sa yakap ng iba. Pera lang ang habol ko sa kanya, sabi ni Lito. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit sa bawat luhang pumatak, isang bagong Nelia ang isinisilang. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong kaharian? Sino nga ba ang huling tatawa? Ang kailangan ko lang ay ang pirma niya, Mona. Pagkatapos noon, kahit sa kalsada na siya pulutin, wala na akong pakialam. Boring, masyadong seryoso, at nakakasakal ang pagmamahal niya. Pera lang naman ang habol ko sa pamilya Valderrama, hindi ang isang babaeng kasing tigas ng estatwa. Ang mga salitang iyon ay parang mga lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Nelia, nanunuot sa kanyang balat hanggang sa umabot sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang suite sa isang marangyang resort sa Palawan. Suot pa rin niya ang isang puting silk dress, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang bote ng mamahaling alak, isang sorpresa para sa kanyang asawa sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ngunit ang sorpresang yon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Sa loob ng silid, narinig niya ang maharot na tawa ni Mona, ang babaeng itinuturing niyang matalik na kaibigan. Ang halakhak nito ay tila matatalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang simoy ng dagat na kanina lang ay tila isang malambing na musika ay biglang naging malamig at malupit. Naramdaman ni Nelia ang unti-unting panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bote ng alak na kanina ay maingat niyang hawak ay dahan-dahang naging mabigat, tila isang pasanin na hindi na niya kayang dalhin. Naririnig niya ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib, isang mabilis at masakit na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak niya sa bote, pumagsak ito sa makapal na karpet ng pasilyo. Walang malakas na ingay ng pagkabasag, ngunit ang pagtapon ng mamahaling likido sa sahig ay tila ang pag-agos ng sarili niyang dugo mula sa isang sugat na hindi na maghihilom. Ang bango ng alak ay humalo sa alat ng dagat, isang amoy na habambuhay ng magpapaalala sa kanya ng gabing ito. Masyadong bilib sa sarili ang matandang Valderrama. Dagdag pa ni Lito, ang boses nito ay puno ng pangungutya. Akala niya, ipinagkakatiwala niya ang anak niya sa isang mabuting lalaki. Hindi niya alam, dahan-dahan ko nang nilulusaw ang factory na ipinagmamalaki niya. Konting panahon na lang, Mona, at magiging atin din ang lahat. Napasandal si Nelia sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang mundo na binuo niya sa loob ng maraming taon sa ibabaw ng pundasyon ng tiwala at pag-ibig ay gumuho sa loob lamang ng ilang sandali. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking hinalikan niya sa harap ng altar, ilang oras lang ang nakalilipas, ay ang mismong tao na naghuhukay ng kanyang libingan. Isang matinding pait ang namuon sa kanyang dila. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pintuan at luraan ang mukha ng 2 taong nagkanulo sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging nagawa niya ay ang ikuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Isang pisikal na sakit na mas gusto niyang maramdaman kaysa sa hapdi ng kanyang nadurog na dangal. Bumukas ang pinto. Lumabas si Lito. Maayos ang pagkakasuot ng kanyang robe. May bakas pa ng ngiti sa kanyang mga labi na agad naglaho nang makita ang asawang nakatayo sa dilim ng pasilyo. Tumingin si Lito sa nabuhos na alak sa sahig. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Nelia. Sa isang saglit, nakita ni Nelia ang takot sa mga mata nito. Ngunit agad itong napalitan ng isang malamig at kalkuladong anyo. Nelia?
Kanina ka pa ba riyan? Tanong ni Nilito. Ang boses niya ay muling naging malambing. Ang tonong ginagamit niya para paamuhin ang isang bata. Hindi sumagot si Nelia. Tinitigan niya ang lalaking ito, ang estrangherong may suot na mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na magiging mitya ng lahat ng kanyang susunod na hakbang. Gaano mo katagal kayang yakapin ang isang demonyo bago ka tuluyang lamunin ng apoy nito? Bakit ganyan ka makatingin, Nelia? You're looking at me as if I committed a crime. Huwag mong sabihing nagpapaniwala ka sa mga naririnig mong usap-usapan o sa sarili mong imahinasyon. You're being paranoid again, and it's exhausting. Ang boses ni Lito ay malamig, puno ng gasgas na pasensya na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito. Pagkapasok nila sa loob ng suite, agad niyang hinubad ang kanyang relos at inilapag ito sa mesa ng may diin habang si Nelia ay nananatiling nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang katawan ay tila isang estatwa ng pighati. Ang bango ng silid, isang halo ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango, ay tila sumasakal sa kanya ngayon. Paranoid? Ang boses ni Nelia ay mahina, halos isang bulong, ngunit puno ng matalim na pait. Narinig ko ang boses ninyo, Lito. Narinig ko ang bawat salitang binitawan mo tungkol sa akin. Tungkol sa itay, tumawa ng maikli si Lito, isang tunog na walang bahid ng saya. Lumapit siya kay Nelia, hinawakan ng magkabilang balikat nito ng mahigpit, hindi bilang pag-alo, kundi bilang pagkontrol. Nelia, honey, listen to me. Masyado kang pagod sa kasal. High spirits lang kami ni Mona dahil successful ang event. Kung may narinig ka mang hindi maganda, baka out of context lang yon. Alam mo namang business is stressful. Huwag mong sirain ang honeymoon natin dahil lang sa maling hinala. You know I love you, right? Sino ba ang nag-alaga sa'yo nung nawala ang daddy mo? Ang bawat salita ni Lito ay tila isang banayad na haplos na may kasamang lason. Ginamit niya ang alaala ng yumaong ama ni Nelia upang pahinain ang loob nito, isang taktika na paulit-ulit na niyang ginagawa. Naramdaman ni Nelia ang panginginig ng kanyang tuhod. Nais niyang maniwala. Nais ng kanyang pusong naghahanap ng kalinga na yakapin ang kasinungalingang ito. Ngunit ang alaala ng tawa ni Mona sa kabilang kwarto ay tila isang malinaw na sugat na ayaw tumigil sa pag-agos ng dugo. Hindi pa natatapos ang bigat sa kanyang dibdib nang bumukas ang pinto ng suite nang walang katok. Pumasok si Doña Remedios, ang ina ni Lito, na may dalang aura ng awtoridad at pangungutya. Ang kanyang mamahaling bestido ay tila kumakaluskos sa bawat hakbang, isang tunog na nagbibigay ng babala. Ano itong naririnig kong ingay? Gabi na, at dapat ay nagpapahinga na kayo. Bungad ng matanda, ang kanyang mga mata ay matalim na lumingon kay Nelia. At ikaw, Nelia, bakit ganyan ang hitsura mo? Para kang nakakita ng multo. Isang balderrama ka na ngayon, ayusin mo ang sarili mo. Hindi bagay sa pamilya namin ang isang babaeng laging mukhang namatayan. Yumuko si Nelia, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Pasensya na po, Mama Remedios. Mama? Huwag mo akong tawaging Mama kung hindi mo kayang gampanan ang tungkulin mo. Pagpapatuloy ng matanda habang nauupo sa sofa na tila siya ang may-ari ng lugar. By the way, Lito mentioned na may mga papeles na kailangang pirmahan para sa kumpanya. Nelia, huwag mo nang pahirapan ang asawa mo. Ibibigay mo na ang kailangan niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng anak ko para isalba ang pangalan ninyo, ito na lang ang maitutulong mo. Utang na loob mo sa amin na hindi ka naging kawawa matapos mamatay ang ama mo. Ang bawat salita ni Remedios ay tila isang mabigat na semento na unti-unting nagbabaon kay Nelia sa lupa. Ang utang na loob na ito ang naging tanikala
na pumipigil sa kanya sa loob ng maraming buwan. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa isang gintong hawla, kung saan ang bawat pagkain at hangin ay may katumbas na kabayaran. Nang makaalis ang matanda at pumasok si Lito sa banyo upang maligo, dahan-dahang kinuha ni Nelia ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis habang binubuksan ang kanyang mobile banking app. Gusto niyang makita ang kanyang personal na ipon, ang perang iniwan ng kanyang ama na nakabukod sa kumpanya, ang tanging seguridad na natitira sa kanya. Habang naglo-load ang screen, ang pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Nang bumukas ang account summary, halos mabitawan ni Nelia ang telepono. Ang balanse na dati ay may 7 digit ay halos wala na. May mga sunod-sunod na transfer na naganap sa nakalipas na 2 araw. Mga transfer na hindi niya pinahintulutan, patungo sa isang account na hindi niya kilala. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng tubig mula sa shower sa banyo, kung saan ang kanyang asawa ay masayang kumakanta. Habang si Nelia ay dahan-dahang napaupo sa sahig, yakap ang kanyang sarili sa gitna ng malamig at madilim na katotohanan. Huwag kang umasta, na tila ikaw pa rin ang reyna sa bahay na ito, Nelia. Nakalimutan mo na ba? Kami na ang bumubuhay sa iyo ngayon, kaya matuto kang yumuko. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Nelia habang sila ay nakaupo sa hapagkainan kinabukasan. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng dining hall ay hindi nakapagbigay ng init. Sa halip, tila lalo nitong pinalutang ang lamig sa pagitan nilang tatlo. Sa harap ni Nelia ay isang plato ng marangyang almusal, ngunit para sa kanya, ang bawat subo ay tila buhangin na mahirap lunukin. Tiningnan ni Remedios ang suot ni Nelia, isang simpleng pambahay na silk robe na galing pa sa koleksyon ng kanyang yumaong ina. Maging ang pananamit mo, tila hindi nababagay sa katayuan ni Lito. Isang matagumpay na negosyante ang asawa mo, Nelia. Huwag mo siyang ipahiya sa harap ng mga katulong sa pamamagitan ng pagmumukhang kawawa. Nanatiling nakayuko si Nelia. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naramdaman niya ang matalim na tingin ng mga katulong na nakatayo sa paligid, ang kanilang mga bulong na tila mga bubuyog na nagdadala ng balita ng kanyang kahihiyan. Ang bahay na ito, na itinayo ng kanyang ama ng may pagmamahal, ay tila unti-unti nang nagiging isang banyagang teritoryo kung saan siya ay isang bilanggo. Ma, stop it. Masyado lang talagang emosyonal si Nelia nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Lito, habang seryosong nagbabasa ng dyaryo, hindi man lang nag-aangat ng tingin sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi matibag-tibag. Nelia, may tumawag nga pala mula sa bangko kanina. I need you to sign some documents later this afternoon. It's about the restructuring of the family estate. Para rin naman ito sa ikabubuti nating lahat. Bakit kailangang galawin ang estate ni Papa, Lito? Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Nelia na magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng determinasyon. And my personal account. Bakit halos wala na itong laman? Lito, narinig ko kayong mag-usap ni Mona kagabi. Alam ko ang totoo. Biglang tumigil ang paggalaw ng kutsara ni Remedios. Ang tunog ng porselana na tumama sa mesa ay lumikha ng isang matalim na ingay sa gitna ng katahimikan. Tumingin ang matanda kay Nelia nang may halong puot at pangungutya. Mona, ang tinutukoy mo ba ay ang tapat na kaibigan mo na tumutulong sa asawa mo habang ikaw ay nagpapakasasa sa drama? Nelia, huwag mong gamitin ang mga maling hinala mo para takasan ang responsibilidad mo bilang asawa. Tumayo si Lito. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Lumapit siya kay Nelia at hinawakan ang likod ng upuan nito ng napakahigpit, sapat na upang marinig ang mahinang paglangit-ngit ng kahoy. Nelia,
Ayokong marinig ang pangalang yan muli sa ganitong tono. I am doing everything to save your father's legacy. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang kinuha ng mga creditors ang lahat ng ito. Is that how you repay me? With accusations? Hindi nakapagsalita si Nelia. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang ayaw lumabas. Ang bawat salita ni Lito ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasaning dala niya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang sukdulang pag-iisa. Ang kanyang asawa at ang biyenan niya ay tila nagkakaisa sa isang madilim na sayaw ng panlilinlang. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok ang kanilang butler na may dalang isang itim na envelope. Senyora Remedios, Sir Lito, may sulat po mula sa Land Title Office at sa bangko. Urgent daw po. Kinuha ni Lito ang sulat ng may mabilis na paggalaw, ngunit bago pa niya ito maitago, nakita ni Nelia ang header ng dokumento. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga salitang nakasulat sa makapal na letra ay tila sumisigaw sa kanyang paningin. Notice of foreclosure. Ang bahay ng kanyang ama, ang huling alaala ng kanyang pagkabata at ang kaisa-isang lugar kung saan siya nakakaramdam ng seguridad ay isinangla ni Lito nang walang pahintulot niya at ngayon ay nanganganib na itong mawala ng tuluyan. Tumingin si Nelia kay Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot at kawalan ng pag-asa. Lito, ano ito? Bakit nakasanla ang bahay ni Papa? Lumingon si Lito. Ang kanyang maskara ng pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng nalaglag. Kailangan ng kapital ng kumpanya, Nelia. At dahil ayaw mong pumirma sa mga papers, kailangang gumawa ng paraan. This house is just a pile of bricks. Money is what matters now. Nanigas si Nelia sa kanyang kinauupuan. Ang hangin sa silid ay tila naglaho at ang bawat mukha sa paligid niya ay naging isang malabong anino ng kataksilan. Bagay ba, Nelia? Sabi kasi ni Lito, nakatago lang daw ito sa baul at inaamag. Sayang naman ang ganda ng mga diamante kung hindi nasusuot at naipararampa. Ang boses ni Mona ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa balat ni Nelia. Pagpasok ni Nelia sa sarili niyang silid, bumungad sa kanya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Mona sa harap ng malaking salamin. Suot ang isang mamahaling kwintas na yari sa puting ginto at mga diamante. Ang kwintas na pamana pa ng ina ni Nelia bago ito pumanaw. Napatigil si Nelia sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa sakit at galit. Ang kwintas na yon ay hindi lamang basta alahas. Ito ang huling alaala ng kalinga ng kanyang ina, ang simbolo ng dangal ng mga Valderrama. At ngayon, suot ito ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Hubarin mo yan. Mahina, ngunit mariing utos ni Nelia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Tumawa ng mapanguyam si Mona, sabay haplos sa mga kumikinang na bato sa kanyang leeg. Bakit ko huhubarin? Ibinigay ito sa akin ng asawa mo. Sabi niya, mas bagay daw ito sa akin dahil marunong akong magdala. Hindi katulad mo na parang laging pasa ng daigdig. Nelia, tanggapin mo na ang katotohanan. Wala ka ng halaga sa bahay na ito. Maging ang mga gamit mo, unti-unti nang nagiging akin. Hahakbang sana si Nelia upang bawiin ang kwintas, ngunit biglang sumulpot si Lito mula sa walk-in closet. Agad niyang hinarangan si Nelia at itinulak ito ng bahagya. Sapat na upang mapaupo ang babae sa dulo ng kama. Huwag kang mag-eskandalo rito, Nelia, asik ni Lito. Alahas lang yan. Kung gusto mo, bibilhan kita ng bago kapag nakarecover na ang kumpanya. Pero sa ngayon, hayaan mo muna si Mona. Siya ang nagpapasaya sa akin habang ikaw ay walang ginawa, kundi ang magmukmok at manumbat. Tumingin si Nelia sa 2 taong nasa harap niya.
Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tuluyang naputol. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay tila naging malamig na yelo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang maliit na vault sa sulok ng silid. Sa gitna ng pagkagulat ni Lito at Mona, mabilis niyang kinuha ang itim na envelope na iniwan ng kanyang ama at ang kanyang pasaporte. Wala siyang kinuha kahit isang pirasong damit o alahas na galing kay Lito. Ang tanging dala niya ay ang kanyang dangal at ang mga lihim na dokumento ng kanyang ama. "Saan ka pupunta?" tanong ni Lito. May bakas ng kaba sa boses. Hindi lumingon si Nelia. "Sa lugar kung saan hindi ko na kailangang makita ang mga mukha ninyong dalawa. At tandaan mo ito, Lito. Ang kwintas na yon ay magsisilbing sumpa sa inyo. Bawat diamante niyan ay katumbas ng isang patak ng luha ko na babalik sa inyo ng 100 ulit." Mabilis na bumaba si Nelia sa hagdanan. Sa labas, ang langit ay tila nakikisama sa kanyang pighati. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang bawat patak ay tila naglalaba sa dumi ng bahay na kanyang iniwan. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang sasakyan. Naglakad siya palabas ng gate ng subdivision, ang kanyang puting damit ay basang-basa at dumidikit sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang niya sa basa at madulas na aspalto ay puno ng hirap. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan at ang tanging maririnig ay ang malakas na bugso ng hangin at ang kanyang mabilis na paghinga. Sa gitna ng dilim at lamig, naramdaman ni Nelia ang sukdulang kawalan ng pag-asa. Biglang isang nakasisilaw na liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga gulong na kumakalo sa basang kalsada ay mabilis na lumalapit. Isang itim na SUV ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. Dahil sa pagod at hilam ng mga mata, hindi agad nakagalaw si Nelia. Ang sasakyan ay tila walang balak huminto. Sa isang saglit, ang tanging nakita ni Nelia ay ang dambuhalang anino ng sasakyan na tila lalamunin siya sa gitna ng unos sa pabasagdi. "Miss, gusto mo bang mamatay? Sa gitna ng ganitong unos, dito ka talaga magpapatagas ng buhay?" Ang boses na yon ay malalim, baritono, at may bakas ng matinding pag-aalala na hinaluan ng pagkagulat. Naramdaman ni Nelia ang init ng isang malapad na palad na humawak sa kanyang braso. Hila siya palayo sa gilid ng kalsada, kung saan ang itim na sasakyan ay huminto ng bahagya na lamang ang distansya sa kanyang binti. Ang amoy ng sunog na goma mula sa mga gulong na pwersahang huminto sa basang aspalto ay humalo sa amoy ng ulan. Nakatitig lamang si Nelia sa lalaking nasa harap niya. Hindi niya maaninag nang maigi ang mukha nito dahil sa dilim at sa hilam ng ulan sa kanyang mga mata. Ngunit nararamdaman niya ang lakas ng presensya nito. Ang lalaki ay nakasuot ng isang madilim na trench coat at ang kanyang mga mata ay tila 2 bituin na naghahanap ng sagot sa gitna ng kadiliman. "Wala na akong pakialam kung mamatay man ako." Mahinang sagot ni Nelia. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. "Wala na akong pupuntahan. Wala na akong kahit ano." Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, hinubad nito ang kanyang coat at maingat na isinampay sa nanginginig na balikat ni Nelia. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang estrangherong kalinga na matagal nang ipinagkait sa kanya. Inalalayan siya nito patungo sa loob ng sasakyan. Wala nang lakas si Nelia na lumaban. Ang kanyang espiritu ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nababalot ng banayad na tunog ng heater at ang ritmo ng mga patak ng ulan sa bubungan. Inabutan siya ng lalaki ng isang malinis na tuwalya. Siya si Lucas,
Tinitigan niya ang babaeng nasa tabi niya, isang babaeng suot, ang isang basang-basang puting damit. Yakap-yakap ang isang itim na envelope na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Hindi lahat ng nawawala ay hindi na mababawi, Nelia, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa isang tuyong sapa. Napalingon si Nelia ng mabilis. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucas, ngunit may bahid ng misteryo at pait sa kanyang mga mata. Sino ang hindi makakakilala sa kaisa-isang anak ni Don Roberto Valderrama? Ngunit sa gabing ito, hindi ko nakikita ang isang tagapagmana. Nakikita ko ang isang taong sugatan. Hindi ang katawan, kundi ang kaluluwa. Dinala ni Lucas si Nelia sa isang malit na rest house sa dulo ng bayan, isang lugar na malayo sa ingay at gulo ng lungsod. Habang nakaupo si Nelia sa harap ng fireplace, tinitigan niya ang apoy na sumasayaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi binibili ng pera. Ngunit sa likod ng kapayapaang yon ay ang matinding takot. Bakit siya tinutulungan ng lalaking ito? Ano ang koneksyon niya sa kanyang ama? Tumayo si Lucas at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa madilim na kalsadang kanilang nanggaling. Magpahinga ka na muna. Ligtas ka rito. Bukas, pag-uusapan natin kung paano mo babawiin ang lahat ng ninakaw sa'yo. Napatitig si Nelia sa likod ni Lucas. May kung anong bigat sa tindig ng lalaki na tila nagsasabing hindi rin ito estranghero sa pighati. Habang dahan-dahang ipinikit ni Nelia ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagod, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagpadulas ng isang huling luha sa kanyang pisngi. Sapat na ba ang kalinga ng isang estranghero upang buuin ang isang pusong sadyang dinurog ng mga taong dapat ay nagmamahal dito? Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng makapal na kurtina ng rest house na tila ba nag-aalinlangang gisingin si Nelia mula sa kanyang mabigat na pagkakahimbing. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng heater at ang sariling paghinga ni Nelia na unti-unti nang nagiging regular. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang puting kisame na gawa sa kahoy ang unang tumambad sa kanya. Isang malaking kaibahan sa magarbo, ngunit malamig na kisame ng mansyon ni Nalito. Naramdaman ni Nelia ang pamimigat ng kanyang mga talukap. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bugbog mula sa takbuhan at pait ng nagdaang gabi. Ngunit sa tabi ng kanyang unan, naroon pa rin ang itim na envelope, ang huling piraso ng katotohanan na iniwan ng kanyang ama. Nanginginig ang mga daliri ni Nelia habang binubuksan ang selyo ng sobre. Ang bawat pagpunit sa papel ay tila pagbukas sa isang sugat na matagal nang nakatago. Sa loob, tumambad ang ilang lumang dokumento, mga titulo ng lupa, at isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama, si Don Roberto. Para sa aking kaisa-isang bituin, si Nelia, panimula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay napapaligiran ka na ng mga anino. Huwag kang matakot. May isang lugar na hindi ko ipinaalam sa kahit kanino, maging sa mga abogado ng pamilya. Ito ang tahanan ng Sutla sa Laguna. Hindi lamang ito isang lumang paggawaan ng seda. Ito ang puso ng ating pamilya na hindi ko hinayaang madungisan ng korporasyon. Sa'yo ito, Nelia. Gamitin mo ito upang mahanap ang iyong sariling lakas. Napahagulgol si Nelia habang yakap-yakap ang sulat. Ang bango ng lumang papel at ang pamilyar na paraan ng pagsulat ng kanyang ama ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Naramdaman niya ang dulas ng isang maliit na hibla ng seda na kasama sa loob ng sobre. Isang puting hibla na kasing ningning ng perlas. Sa paghawak niya rito, tila nagbalik ang alaala ng kanyang pagkabata, ang amoy ng mga dahon ng mulberry at ang tunog ng mga makinang dahan-dahang humahabi ng pangarap. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kanila tuluyang matatalo.
Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo si Lucas sa pintuan, may dalang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang tahanan ng sutla ay hindi lamang negosyo, Nelia. Iyan ang tanging ari-arian na hindi nakapangalan sa korporasyon na hawak ngayon ni Lito. Hindi niya alam na umiiral iyan. Tumingin si Nelia kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Sino ka ba talaga, Lucas? Naglakad si Lucas patungo sa bintana at tumingin sa malayo. Ang tatay mo. Siya ang tumulong sa akin noong wala akong matakbuhan. Utang ko sa kanya ang buhay ko. At bago siya mamatay, ibinilin niya sa akin na bantayan ka. Kapag dumating ang araw na ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay magiging mga lobo. Isang biglang pag-vibrate ng cellphone ni Nelia sa ibabaw ng mesa ang bumasag sa sandaling iyon. Ang screen ay umilaw sa gitna ng bahagyang kadiliman ng silid. Isang mensahe mula kay Lito ang bumungad at ang bawat salita ay tila isang banta na nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Nelia, alam kong naitakas mo ang mga dokumento ni Papa. Huwag mong isiping makakalayo ka. Bumalik ka rito ngayon din at ibigay mo ang kailangan ko o sisiguraduhin kong wala kang babalikang bahay o pangalan. I am filing a case against you for abandonment and theft. You have 24 hours. Nanlamig ang buong pagkatao ni Nelia. Ang kanyang kamay ay napatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng takot. Ang anino ni Lito ay tila muling lumalaki, handang lalamunin ang bagong silang na pag-asa sa kanyang puso. Tumingin si Lucas sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim at determinado. Huwag kang matakot, Nelia. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Lucas patungo sa Laguna ay tila isang paglayo sa impyernong binuo ni Lito para kay Nelia. Habang binabagtas nila ang daan na napapaligiran ng matatayog na puno at lunti ang bukid, naramdaman ni Nelia ang unti-unting paggaan ng hangin na kanyang nilalanghap. Ang amoy ng basang lupa at mga dahon ng mulberry ay tila isang nakalimutang alaala na dahan-dahang gumigising sa kanyang nananamlay na pagkatao. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa kinakalawang na bakal na nababalot na ng mga gumagapang na baging. Sa likod nito ay matatagpuan ang isang lumang gusaling gawa sa adobe at kahoy, ang tahanan ng sutla. Sa gitna ng katahimikan ng paligid, ang gusali ay tila isang matandang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mahal sa buhay. Dahan-dahang bumaba si Nelia. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay tila isang pagkilala muli sa lupang kanyang kinagisnan. Sa pintuan ng factory, isang matandang babae ang nakatayo. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng seda at ang kanyang muka ay may mga guhit ng panahon. Siya si Aling Rosa, ang matapat na yaya ni Nelia na siyang nag-alaga sa factory sa loob ng maraming taon. Nelia, ikaw na ba yan, anak? Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig sa matinding galak at pighati. Hindi nakapagsalita si Nelia. Tumakbo siya patungo sa matanda at yumakap ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Naramdaman niya ang magaspang, ngunit mapagmahal na palad ni Aling Rosa na humahaplos sa kanyang likod, isang haplos na tila naghihilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Narito na po ako, Aling Rosa. Pasensya na po kung matagal akong nawala. Bulong ni Nelia sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pumasok sila sa loob ng factory. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga siwang ng bubungan. Lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa gitna ng maalikabok na paligid. Naroon pa rin ang mga lumang makinang panyari ng seda, ang mga hibla ng puting sutla na tila mga sapot ng gagamba na naghihintay na muling habihin. Ang bawat sulok ay amoy lumang kahoy at kasaysayan.
Tumingin si Nelia kay Lucas na tahimik na nakatayo sa tabi. Dito ko sisimulan ng lahat, Lucas. Ibabalik ko ang ningning ng tahanan ng sutla. Hindi ko hahayaan na ang kasakiman ni Lito ang huling magsusulat ng kwento ng pamilya ko. Handa akong tumulong, Nelia. Ang mga hiblang ito ay magiging matibay na lubid na hihila sa iyo pa itaas. Mula sa abo ng iyong nakaraan, sagot ni Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa determinasyon ng babae. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa labas ng gate ng factory, isang itim na motorsiklo ang dahan-dahang huminto sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang rider nito ay hindi nagtanggal ng helmet. Nanatiling nakatago ang mukha habang maingat na kumukuha ng mga larawan ng factory at ng sasakyan ni Lucas gamit ang isang maliit na kamera. Ang bawat pagpindot sa shutter ng kamera ay tila isang lihim na banta sa katahimikan ng lugar. Nang makuha ang kailangang impormasyon, mabilis na pinaandar ng estranghero ang motor. Lumilikha ng usok at alikabok sa hangin bago tuluyang maglaho sa kurbada ng kalsada. Sa loob, nararamdaman ni Nelia ang isang kakaibang kilabot, isang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang batok sa kabila ng init ng sikat ng araw. Tumingin siya sa bintana, ngunit wala na siyang nakitang anuman kundi ang malayang pagsasayaw ng mga dahon sa hangin. Hindi lang tela ang hinahabi namin dito, Lucas. Hinahabi ko rin ang bawat piraso ng aking nadurog na pagkatao hanggang sa maging buo uli ako. Ang boses ni Nelia ay puno ng paninindigan habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-ikot ng mga lumang makina sa loob ng factory. Lumipas ang ilang linggo at sa tulong ni Lucas, ang dating maalikabok at tahimik na tahanan ng sutla ay muling nabuhay. Ang hangin sa loob ay puno na ng amoy ng sariwang seda at ang maindayog na tunog ng mga kahoy na nagbabangga ang bahagi ng luum na tila isang tibok ng pusong nagbabalik sa buhay. Maghapong magkasama sina Nelia at Lucas. Si Lucas ang nag-aayos ng mga sirang makina. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatabay kay Nelia. Isang hapon, habang sinusubukan ni Nelia na ikabit ang isang manipis na hibla ng seda sa makina, dahan-dahang lumapit si Lucas sa kanyang likuran. Hayaan mong tulungan kita, bulong ni Lucas. Naramdaman ni Nelia ang init ng hininga ni Lucas sa kanyang batok, isang pakiramdam na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya maipaliwanag. Hinawakan ni Lucas ang mga kamay ni Nelia upang gabayan ito sa pagpasok ng sinulid. Ang magaspang na palad ng lalaki ay bumalot sa malambot na kamay ni Nelia. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Ang tanging nararamdaman ni Nelia ay ang kuryenteng dumadaloy mula sa balat ni Lucas patungo sa kanya. Isang koneksyong puno ng respeto, paghanga, at isang usbong ng damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Salamat, Lucas. Mahinang sabi ni Nelia nang magtagumpay sila. Umiwas siya ng tingin. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Isang kulay na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha mula nang magsimula ang kanyang kalbaryo kay Lito. You're doing great, Nelia. Your father would be so proud of you. Sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Huwag mong hahayaang sabihin ng sino man na wala kang kakayahan. You are more than just a Valderrama. You are a creator. Ang kapayapaang ito ay biglang nabulabog ng isang puting sasakyan ang huminto sa labas ng gate. Isang lalaking nakabarong at may dalang briefcase ang bumaba at pumasok sa factory ng walang pasintabi. Nelia Valderrama Torres? Tanong ng lalaki nang makita si Nelia. Valderrama lang, mariing pagtatama ni Nelia habang unti-unting bumabalik ang kaba sa kanyang dibdib. Inabot ng lalaki ang isang makapal na brown envelope. Mula po ito sa korte, isang formal na demanda mula sa asawa ninyong si Mr. Lito Torres. Inirereklamo kayo ng theft at embezzlement.
Ayon sa record, ninakawan ninyo ang kumpanya ng halagang aabot sa 10 milyong piso bago kayo lumayas. Isinasangkot din ang pagkuha ninyo sa mga dokumento ng kumpanya nang walang pahintulot. Nabitawan ni Nelia ang hawak niyang hibla ng seda. Ang puting tela na kasing pino ng ulap ay nahulog sa maruming sahig, tila ang kanyang bagong binuong pag-asa na muling niyuyurakan. Kasinungalingan. Sigaw ni Nelia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Siya ang nagnakaw sa akin. Siya ang umubos ng pera ko. Magsalita na lang po kayo sa korte, ma'am. Mayroon din po kaming search warrant para inspeksyonin ang lugar na ito. Kung may mga ari-arian pa ng Torres Corporation ang itinatago ninyo. Walang emosyong sagot ng abogado. Sa gilid, nakita ni Nelia ang paglabas ni Lito mula sa sasakyan. Suot ang kanyang pinakamahal na suit at isang nangiting mapangapi. Tumingin siya sa factory ng may pangungutya. Pagkatapos ay itinuon ang tingin kay Nelia at sa katabing si Lucas. Sabi ko sa iyo, Nelia, hindi ka makakatakas. Sigaw ni Lito mula sa malayo. Kung hindi ka mapapasa akin, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. At ikaw, turo niya kay Lucas, maghanda ka na rin dahil isasama kita sa pagbagsak niya. Akala mo ba ay habang buhay mong maikukulong ang katotohanan sa likod ng iyong mga kasinungalingan, Lito? Ngayong gabi, ang buong mundo ang magiging saksi sa iyong tunay na anyo. Ang boses ni Nelia ay hindi nanginginig. Sa harap ng malaking salamin sa loob ng hotel suite, tinitigan niya ang kanyang sarili. Suot niya ang isang gown na yari sa pinakamahalagang seda mula sa kanyang factory. Isang kulay gintong tela na tila kumikinang sa bawat galaw ng liwanag. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay nababalutan ng isang matapang na aura. Ang pula ng kanyang lipstick ay tila simbolo ng apoy na muling nagningas sa kanyang puso. Sa ibaba, sa grand ballroom ng hotel, kasalukuyang nagaganap ang taon ng charity gala ng mga malalaking negosyante sa bansa. Alam ni Nelia na naroon sina Lito at Doña Remedios kasama si Mona na nagpapanggap na sila ang bagong mukha ng tagumpay. Handa ka na ba? Tanong ni Lucas na pumasok sa silid. Nakasuot siya ng isang dekalidad na tuksido. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na haligi na handang sumuporta kay Nelia. Higit pa sa handa, Lucas. Salamat sa lahat. Sagot ni Nelia. Huminga siya ng malalim, dinadamdam ang dulas ng seda sa kanyang balat bago sila dahan-dahang bumaba patungo sa ballroom. Pagpasok pa lang ni Nelia at Lucas, ang malakas na tunog ng mga usapan at ang mahinang musika mula sa piano ay tila biglang huminto. Ang mga mata ng mga panauhin ay natuon sa kanila. Ang mga puting liwanag mula sa mga kamera ng media ay nagsimulang kumislap ng sunod-sunod, tila mga kidlat na bumubulag sa paningin. Lahat ay nagtataka. Hindi ba't ang babaeng ito ay ang magnanakaw na asawa ni Lito Torres? Sa gitna ng silid, nakita ni Nelia si Lito na may hawak na baso ng champagne. Katabi si Mona na suot ang kwintas ng ina ni Nelia. Nang makita sila ni Lito, halos mabitawan nito ang kanyang baso. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang kumpiyansa ay biglang natibag. Nelia, anong ginagawa mo rito? At sino ang lalaking iyan? Asik ni Lito nang makalapit sila. Ang kanyang boses ay pilit na ibinubulong ngunit puno ng galit. Hindi siya pinansin ni Nelia. Sa halip, lumakad siya patungo sa entablado kung saan nakatayo ang mikropono. Sa tulong ni Lucas, na nakakuha ng suporta ng mga tunay na investors ng ama ni Nelia, nagawa nilang makuha ang atensyon ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Nelia. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Narito ako hindi bilang isang asawang tumatakas, kundi bilang tagapagmana ng Valderrama Silk. Maraming balita ang kumakalat tungkol sa akin,
Ngunit may mga bagay na hindi kayang burahin ng kahit anong kasinungalingan. Sa malaking screen sa likod ni Nelia, biglang lumitaw ang mga dokumento ng bangko, ang mga transfer na ginawa ni Lito mula sa personal na account ni Nelia at ang mga litrato ni Lito at Mona sa kanilang honeymoon sa Palawan. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay naging malakas na ingay ng pagkagulat at pangungutya. Ito ang lalaking nagsabing, "Ninakawan ko ang kumpanya," turo ni Nelia kay Lito, habang ang totoo ay siya ang uubos sa huling sentimo ng pamilya ko para ipangsustento sa kanyang kabit. Si Mona ay napayuko sa hiya, pilit na tinatakpan ng kanyang leeg, habang si Lito ay tila isang hayop na nasok sa sulok. Ngunit ang mas matindi ay ang reaksyon ni Doña Remedios. Lumapit ang matanda sa entablado. Ang kanyang mukha ay kulay ube na sa tindi ng galit. "Walang hiya ka, Nelia. Pinahiya mo ang pamilya namin." Sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Sinubukan niyang sampalin si Nelia, ngunit mabilis na humarang si Lucas. Hinawakan ni Lucas ang braso ng matanda nang may sapat na diin upang pigilan ito. "Huwag mong subukang hawakan ang asawa ko o ang babaeng ito," mariing sabi ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Nabitawan ni Remedios ang kanyang mamahaling clutch bag at ang mga gamit nito ay nagkalat sa sahig. Sa gitna ng ballroom, habang ang lahat ay nanonood at kumukuha ng video, ang reyna ng mga Valderrama ay muling nakatayo ng matuwid, habang ang mga Torres ay dahan-dahang lumulubog sa sarili nilang putik. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ni Nelia ang isang kakaibang tingin mula kay Lito. Hindi ito tingin ng isang talunan, kundi tingin ng isang taong may nakatago pang alas. Isang matalim at nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lito bago siya dahan-dahang tumalikod at lumabas ng ballroom. Wala nang natira, Lito. Ubos na ang lahat. Kahit ang huling sentimong inaasahan natin mula sa mga investors, naglaho na parang bula sa isang iglap. Ang boses ni Mona ay matinis, puno ng pait at panunumbat. Habang nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Lito, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan. Ngayon, ang silid ay balot ng anino. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen ng computer na nagpapakita ng pulang numero ng pagbagsak ng stock market. Ang amoy ng alak ay nanunuot sa hangin, humahalo sa amoy ng mga nagkalat na papeles sa sahig. Nakatitig si Lito sa labas ng malaking bintana, pinapanood ang mga sasakyang mabilis na nagdaraan sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim, puno ng pagod, at nanlilisik na galit. Ang paulit-ulit na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay lumilikha ng isang nakakairitang ugong sa katahimikan ng silid. Ngunit, wala siyang balak sagutin ang mga tawag mula sa mga bangko at nagagalit na creditors. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, tumahimik ka muna?" Asik ni Lito, ang kanyang boses ay paos at basag. "Ginagawa ko ang lahat. Hindi ko alam na maglalakas loob si Nelia na gawin yon sa harap ng maraming tao. Ang babaeng iyon. Akala ko ay kontrolado ko na siya." "Kontrolado? Lito, naging tanga ka dahil sa kumpiyansa mo." Sigaw ni Mona. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang designer bag na tila ba ito na lang ang natitirang seguridad sa kanyang buhay. Dahil sa eskandalong yon, binawi ng lahat ng suppliers ang suporta nila. Maging ang mga kaibigan mo sa club, hindi na sumasagot sa mga text ko. At ang kwintas na ito. Hinawakan ni Mona ang diamanteng kwintas na kinuha nila mula kay Nelia. Wala na ring silbi kung sa kalsada na tayo titira. Sa tindi ng galit, hinablot ni Lito ang baso ng whiskey sa kanyang mesa at inihagis ito patungo sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng tunog ng mapait na likidong dahan-dahang dumadaloy pababa sa dingding.
Napatalon sa gulat si Mona. Ang kanyang mukha ay namutla habang nakikita ang bagsik sa mga mata ni Lito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaganito. Ikaw ang nag-udyok sa akin na bilisan ang paglipat ng mga ari-arian. Bulyaw ni Lito. Ang kanyang daliri ay nakaturo nang may panginginig sa mukha ng kanyang mistress. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Lahat kayo, Linta, maging ang nanay ko, walang ginawa kundi ihingan ako ng pera. Sa kabilang dako, habang ang mundo ni Lito ay unti-unting gumuho, si Nelia ay nakaupo sa loob ng isang modernong opisina sa Makati. Ang paligid ay tahimik, tila isang kanlungan mula sa unos sa labas. Sa harap niya ay nakaupo si Lucas, maingat na inilalapag ang isang asul na folder sa ibabaw ng mesa. Lahat ng utang ng Torres Corporation ay nasa ilalim na ng ating control, Nelia. Sabi ni Lucas, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bakas ng tagumpay. Nabili na natin ang majority ng kanilang shares sa pamamagitan ng isang dummy corporation. Ngayon, ikaw na ang may-ari ng lahat ng natitirang asset ng kumpanyang kinuha niya sa pamilya mo. Huminga ng malalim si Nelia. Ramdam niya ang dulas ng silya sa kanyang likuran at ang lamig ng aircon, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mainit. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, Lucas. Ang tahanan ng sutla ay hindi lamang muling nabuhay. Ito na ngayon ang lalamon sa lahat ng kanyang itinayo mula sa nakaw na yaman. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakatanggap si Lito ng isang huling email. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, binuksan niya ang attachment. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan ng bagong may-ari ng kumpanyang bumili sa kanyang mga utang. Ang logo ng kumpanya ay hindi isang banyagang simbolo. Ito ay ang sagisag ng isang pinong hibla ng seda na binuo sa hugis ng isang reyna. Nabitawan ni Lito ang kanyang mouse at ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa sahig ay tila ang huling hatol sa kanyang kapalaran. Ang babaeng itinuring niyang boring at mahina ay ang mismong kamay na humahawak ngayon sa leeg ng kanyang kinabukasan. Nelia, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng takot at hindi makapaniwalang pagkilala. Ang tagumpay ba ay kailangang maging ganito kapait, Lucas? Akala ko kapag nakuha ko na ang lahat, kapag nakita ko na siyang lumuluha sa harapan ko, mawawala na ang bigat sa dibdib ko. Pero bakit parang may kulang pa rin? Nakatayo si Nelia sa balkonahe ng kanyang bagong opisina. Tinatanaw ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Makati. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa imahe ni Lito. Ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo, na ngayon ay isa na lamang aninong pilit na kumakawala sa sariling pagkakaapi. Lumapit si Lucas. Ang kanyang mga hakbang ay halos walang tunog sa makapal na alpombra. Tumayo siya sa tabi ni Nelia. Sapat ang distansya upang maramdaman ng babae ang init ng kanyang presensya, ngunit hindi sapat upang ito ay masakal. Inabot niya ang isang baso ng mainit na tsa, at sa sandaling magkadikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Nelia ang isang banayad na kuryente na tila nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang loob. Ang paghihiganti, Nelia, ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamatay. Mahinang sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na bulong sa gitna ng ingay ng lungsod sa ibaba. Ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang nawala sa kanila, kundi sa kung gaano karami ang nabuo muli sa iyo. Tinitigan ni Nelia ang kanyang mga palad. Napansin ni Lucas ang bahagyang panginginig ng mga ito. Dahan-dahan, kinuha ni Lucas ang baso mula sa kamay ni Nelia at inilapag ito bago niya maingat na binalot ang mga kamay ng babae sa kanyang sariling malalapad na palad. Look at me, Nelia. Utos ni Lucas sa tonong Taglish na puno ng awtoridad at pagsuyo.
You've done enough. You reclaimed your father's name. You saved the factory. Ngayon, kailangan mo namang iligtas ang sarili mo mula sa galit na yan. Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Nelia. Hinayaan niya ang sariling sumandal ng bahagya sa balikat ni Lucas. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga bagay na hindi masabi ng salita. Isang pag-unawa na nagmumula sa dalawang taong kapwa may malalim na sugat. Ay nabuo ng ilayo ni Lucas ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Nelia. Ang kanyang paghawak ay kasing ingat ng paghabi ng pinakapinong seda, isang kilos na nagpapakita na para sa kanya, si Nelia ay hindi isang kumpanya o isang proyektong dapat isalba, kundi isang babaeng karapat-dapat mahalin at alagaan. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang nagulo nang ang telepono ni Lucas sa loob ng kanyang bulsa ay lumikha ng isang sunod-sunod na pag-vibrate. Kumunot ang noo ni Lucas habang binabasa ang mensahe. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at ang kanyang katawan ay nanigas. Ano yun, Lucas? Tanong ni Nelia. Ang kaba ay muling bumabalik sa kanyang boses. It's about Lito, sagot ni Lucas habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Nelia. Ayon sa report, nakita siyang naglalasing sa isang bar sa kanto ng EDSA. Kakaalis lang daw niya at ayon sa mga saksi, halos hindi na siya makalakad ng tuwid pero pinilit pa ring magmaneho ng kanyang lumang sasakyan. Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Lucas nang makarinig sila ng isang malakas at nakapangingilabot na ingay mula sa malayo. Ang tunog ng mga gulong na puwersahang kumaskas sa kalsada na sinundan ng isang matinding pagbangga ng bakal sa semento. Kahit mula sa kinalalagyan nila, tila naramdaman ni Nelia ang panginginig ng hangin. Isang emergency news report ang biglang lumabas sa telebisyon sa loob ng opisina. Ang mga pulang ilaw ng ambulansya ay sumasalamin sa screen at sa gitna ng wasak na sasakyan, nakita ni Nelia ang isang pamilyar na plaka. Lito. Bulong ni Nelia, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang lalaking labis niyang kinamumuhian ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga sa gitna ng naglalagablab na apoy at wasak na bakal. Ang katanungan ngayon ay hindi na kung magtatagumpay ba si Nelia, kundi kung handa ba siyang harapin ang posibilidad na ang huling pagkakataon niyang marinig ang salitang patawad ay tuluyan ng maglalaho sa gabing ito. Walang kwenta ang anak ko kung mamamatay siyang mahirap, Nelia. Kaya kung may natitira ka pang awa, ibigay mo na sa akin ang mga titulo ng lupa. Iyan lang ang tanging paraan para hindi maging basura ang pangalan ng mga Torres. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila isang malupit na sampal sa gitna ng malamig at payapang pasilyo ng ospital. Habang nakatayo si Nelia sa tapat ng glass window ng intensive care unit, pinagmamasdan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang amoy ng matapang na alkohol at mga kemikal ay humahalo sa tuyot na hangin ng aircon, isang amoy na tila nagpapaalala ng kamatayan at pagkasira. Sa loob ng silid, nakahiga si Lito, isang anino ng dati niyang makapangyarihang anyo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at sugat. Ang kanyang katawan ay nakakabit sa iba't ibang tubo na gumagawa ng mahina at regular na tunog ng pagbuga ng hangin. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Wala na ang kanyang mapang-aping ngiti. Ang tanging natitira ay ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, ang ritmo ng isang buhay na nakadepende na lamang sa makina. Tiningnan ni Nelia ang kanyang sariling mga kamay. Hawak niya ang isang maliit na panyo na may borda ng pangalan ng kanyang ama. Isang paalala ng lahat ng kanyang ipinaglaban. Ang miro ng kabalintunaan ay narito, habang ang kanyang puso ay dapat sanang magdiwang sa pagbagsak ng kaaway. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakabibinging lumbay. Ang paghihiganti ay tila isang hungkag na tagumpay, kung ang kapalit nito ay ang makita ang isang tao sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan.
Umalis na si Mona, Mama Remedios. Mahinang sabi ni Nelia, hindi inaalis ang tingin sa asawa. Tinangay niya ang lahat ng alahas na ninakaw ninyo sa akin. Iniwan niya si Lito sa sandaling nalaman niyang wala na siyang makukuha. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Kaya nga ikaw ang nandito, hindi ba? Dahil ikaw ang martir. Ikaw ang tanga na laging nagpapadala sa emosyon. Nelia, pirmahan mo na ang mga papeles na ito. Iligtas mo ang dangal namin. Lumingon si Nelia sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang pagkaawang mas masakit pa sa galit. Dangal? Wala na kayong dangal mula nang piliin ninyong saktan ang mga taong nagmamahal sa inyo. Si Lito ay nag-iisa na ngayon at kayo, na kanyang ina, ay pera pa rin ang hinahanap sa harap ng kanyang posibleng huling hininga. Tumalikod si Nelia at nagsimulang maglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ng ospital ay tila ang huling hatol sa relalasyong matagal nang namatay. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Remedios sa kanyang likuran. Isang tingin na puno ng kamandag at desperasyon. Pagbaba ni Nelia sa parking lot, ang dilim ng gabi ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang malamig na simoy ng hangin ay yumayakap sa kanyang balat, nagbibigay ng panandali ang ginhawa mula sa bigat ng nakita sa loob. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang sasakyan, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento. Mabagal, maingat, ngunit may tiyak na direksyon. Huminto si Nelia at lumingon, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga anino ng mga nakaparadang sasakyan. Isang malakas na kabog sa kanyang dibdib ang nagsimulang magbabala. Biglang isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa likod ng isang malaking poste. Hawak ang isang matalim na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi ka pwedeng manalo ng ganito lang, Nelia. Ang boses ni Remedios ay umalingaw-ngaw sa dilim, puno ng kabaliwan. Kung hindi mapapasa amin ang yaman mo, sisiguraduhin kong wala ka ring mapapakinabangan. Bago pa man makasigaw si Nelia, ang anino ay mabilis na dinaluhong siya at ang tanging naramdaman ni Nelia ay ang pagsikip ng kanyang hininga habang ang panganib ay nasa kanyang harapan na mismo. Bitawan mo siya. Huwag mong subukang dungisan ang iyong mga kamay ng dugong hindi mo kailanman mapapatawad. Ang boses ni Lucas ay tila isang dagundong ng kulog na bumasag sa katahimikan ng madilim na parking lot. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man madaplis ng matalim na gunting ni Doña Remedios ang balat ni Nelia, isang matipunong braso ang humarang sa pagitan nila. Narinig ni Nelia ang mahinang tunog ng pagpunit ng tela na sinundan ng isang mabigat na pagbagsak ng katawan sa sementong sahig. Napasandal si Nelia sa kanyang sasakyan. Ang kanyang hininga ay putol-putol at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa tindi ng takot. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya si Lucas na nakatayo sa harap niya. Tila isang matibay na kalasag, ngunit ang kanyang paningin ay natuon sa puting polo ni Lucas na dahan-dahang nababahiran ng kulay pula. Ang matingkad na dugo ay unti-unting kumakalat, tila isang mapait na rosas na bumubuka sa kanyang balikat. Lucas, nasugatan ka! Sigaw ni Nelia. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at pagsisisi. Hindi pinansin ni Lucas ang sariling sugat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Doña Remedios na ngayon ay nakasalampak sa sahig. Ang gunting ay nabitawan at ang kanyang mukha ay balot ng isang nakapangingilabot na tawa na nauwi sa hikbi ng desperasyon. Ang matanda ay tila isang basyong wala ng laman. Ang kanyang korona ng kapalaluan ay tuluyan ng nayurakan ng sarili niyang kasamaan. Wala na. Wala na ang lahat. Paghagulgol ni Remedios, ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa magaspang na semento. Ang anak ko, ang yaman ko,
Bakit mo sa amin ginawa ito, Nelia? Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Kayo ang sumira sa sarili ninyo. Mariing sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nagbabagang galit para sa babaeng mahal niya. Ang kasakiman ay isang lason na kayo rin ang uminom. Huwag ninyong isisi sa iba ang bunga ng inyong mga maling desisyon. Maya-maya pa ay narinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa semento. Dumating ang mga security guard ng ospital kasama ang 2 pulis. Maingat nilang binuhat si Remedios na sa sandaling iyon ay hindi na lumaban. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang mga posas ay kumakalansing sa kanyang mga kamay. Isang tunog na tila ang huling tuldok sa mahabang panahon ng kanyang pang-aapi. Nang tumahimik ang paligid, agad na lumapit si Nelia kay Lucas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo gamit ang kanyang panyo. Naramdaman ni Nelia ang init ng balat ni Lucas at ang bango ng kanyang pabango na ngayon ay humahalo sa amoy ng kalawang ng dugo. Bakit mo ginawa iyon? Bakit ka humarang? Tanong niya naman ni Nelia. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ng luha ay tila humihingi ng tawad sa lahat ng pasakit na idinulot niya, direkta man o hindi. Sa lalaking ito, ngumiti ng bahagya si Lucas, isang nangiting puno ng pagtitiis at wagas na pag-ibig. Hinawakan niya ang kamay ni Nelia na nakadiin sa kanyang sugat. Dahil mas pipiliin kong masugatan ang aking katawan kaysa makita kang muling nasasaktan, Nelia. You've suffered enough. It's my turn to be your strength. Sa sandaling iyon, sa gitna ng madilim at malamig na parking lot, naramdaman ni Nelia ang isang matinding emosyon na higit pa sa pasasalamat. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyong lupa, ay dahan-dahang dinidilig ng pag-asang maaari pa siyang magmahal muli. Ang sakripisyo ni Lucas ay naging susi upang tuluyan niyang mawasak ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ngunit habang inaalalayan niya si Lucas, pabalik sa loob ng ospital upang gamutin, isang nurse ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Nelia, ma'am, ang pasyente sa ICU, si Mr. Lito Torres. Nag-flatline po ang kanyang heartbeat. Kailangan niyo pong pumunta roon ngayon din. Napatigil si Nelia. Ang mundo ay tila muling tumigil sa pag-ikot. Sa isang bahagi ng kanyang puso ay ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. At sa kabilang bahagi ay ang lalaking naging mitya ng kanyang pighati na ngayon ay dahan-dahan ng binabawi ng kabilang buhay. Hindi na ito ang impyernong iniwan ko. Ito na muli ang tahanan ng aking ama. At sa bawat sulok nito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang bakas ng iyong kawalang hiyaan. Ang boses ni Nelia ay matatag, walang bakas ng panginginig, habang dahan-dahan niyang itinutulak ang malaking pinto ng Valderrama Mansion. Ang langit-langit ng mga bisagra ng pinto ay tila isang pagbati mula sa nakaraan, isang tunog na nagpapahiwatig na ang tunay na may-ari ay nagbabalik na. Ang amoy ng alikabok at hininga ng saradong bahay ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa halip na masakal, naramdaman ni Nelia ang isang malalim na ginhawa. Sa likuran niya, nakatayo si Lucas. Ang kanyang braso ay maingat na nakabalot sa isang puting sling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto at puno ng suporta. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Nelia sa gitna ng emosyonal na bagyong ito. Naglakad si Nelia patungo sa gitna ng malawak na sala. Doon, nakita niya ang mga bakas ng paglapastangan ni Nalito at Mona. Ang mga mamahaling vase na dati ay punong-puno ng bulaklak ay ngayon ay tuyot at basag. Ang pader na dati ay kinalalagyan ng portrait ng kanyang ama ay bakante na.
at sa halip ay may mga marka ng dumi at kapabayaan. Aling Rosa, buksan ninyo ang lahat ng bintana. Utos ni Nelia sa matandang yaya na sumunod sa kanya nang may luha sa mga mata. Hayaan ninyong pumasok ang hangin at liwanag. Gusto kong mawala ang amoy ng panlilinlang sa bahay na ito. Pumasok si Nelia sa master bedroom, ang silid na naging saksi sa kanyang mga luha at sa pagtataksil ni Lito. Nang buksan niya ang closet, nakita niya ang mga gamit ni Mona na naiwan sa pagmamadali nitong tumakas. Ang mga bastos at makukulay na damit, ang mga bote ng murang pabango na masangsang sa ilong, at ang mga alahas na hindi naman tunay. Kinuha ni Nelia ang isang itim na basurahan. Isa-isa niyang hinablot ang mga damit ni Mona at itinapon ang mga ito ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga tela sa loob ng plastik ay tila musika sa kanyang pandinig. Wala siyang galit na nararamdaman, kundi isang malamig na determinasyon na linisin ang kanyang buhay. Ito na ba ang dulo, Nelia? Tanong ni Lucas na nakasandal sa hamba ng pinto, pinapanood ang bawat kilos ng babae. Huminto si Nelia at tinitigan ang isang lumang litrato ng kanyang ama na nahanap niya sa ilalim ng kama, tila itinago roon upang hindi makita. Pinahiran niya ang dumi sa salamin ng frame gamit ang kanyang palad. Hindi pa, Lucas. Ang pagbawi sa bahay ay simula pa lamang. Ang tunay na tagumpay ay kapag hindi na ako nasasaktan sa tuwing maaalala ko sila. Ang nabuo nang maupo si Nelia sa paboritong silya ng kanyang ama sa veranda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang espiritu ng kanyang ama na tila bumubulong sa hangin. Sinasabing proud ito sa kanyang katapangan. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabasag ng pagtunog ng telepono ni Nelia. Isang tawag mula sa ospital. Sa pag-aakalang balita ito tungkol sa kamatayan ni Lito, mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello? Si Nelia Valderrama ito. Ma'am Nelia, si Nurse Sarah po ito. Himala pong bumalik ang heartbeat ni Mr. Torres pagkatapos ng mahabang resuscitation. Stable na po ang kanyang vital signs, ngunit may kailangan po kayong malaman. Tumigil ang tibok ng puso ni Nelia sa kaba. Ano yon? Buhay ba siya? Opo, buhay siya, ma'am. Ngunit dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang ulo at ang tagal na nawalan ng oxygen ang kanyang utak. Ayon sa aming pagsusuri, si Mr. Torres ay nagising na, pero wala na siyang maalala kahit ang sarili niyang pangalan o ang mga taong nakapaligid sa kanya. At may isa pa pong problema. Napatitig si Nelia sa malayo, sa mga dahon ng puno ng nara na dahan-dahang nalalagas sa hangin. Ang huling alas ni Lito ay hindi pala kamatayan, kundi ang pagkalimot. Isang parusang marahil ay mas masakit pa kaysa sa mawala ng tuluyan. Ano ang huling problemang sinasabi niyo? Tanong ni Nelia. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng seda na handang maputol. Ma'am, ang tanging salitang paulit-ulit niyang binabanggit mula nang magkamalay siya ay ang pangalan ninyo. At ayon sa mga pulis, may isang huling dokumentong nakuha sa kanyang sasakyan na nakapangalan sa inyo. Isang dokumentong magbabago sa lahat ng alam ninyo tungkol sa pagkamatay ng inyong ama. Kumang pabahaman me. Hindi ko na makilala ang mga matang dati ay puno ng kasakiman at galit. Ngayon, ang tanging nakikita ko ay isang hungkag na sisidlan, isang taong gising ang katawan, ngunit tulog ang kaluluwa. Nakatayo si Nelia sa paanan ng kama ni Lito sa loob ng isang pribadong ward. Ang silid ay puno ng amoy ng malinis na linen at ang mahinang ugong ng aircon na tila sumasabay sa ritmo ng kanyang paghinga. Nakaupo si Lito, nakasandal sa mga puting unan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana kung saan aninag ang mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Nang lumingon siya kay Nelia, walang bakas ng pagkilala, walang bakas ng takot,
At higit sa lahat, wala nang bakas ng pag-ibig. Sino ka? Mahinang tanong ni Lito. Ang kanyang boses ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng kagubatan. Maganda ang iyong mukha, pero bakit ang lungkot ng iyong mga mata? Naramdaman ni Nelia ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ito ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ang lalaking nagnakaw ng kanyang kumpanya at yaman, at ang lalaking, ayon sa dokumentong nahanap sa kanyang sasakyan, ay sadyang itinago ang gamot ng kanyang ama noong gabing inatake ito sa puso upang mas mabilis na makuha ang mana. Isang lihim na naging dahilan ng pagkamatay ni Don Roberto. Nais ni Nelia na sumigaw. Nais niyang saktan ang lalaking ito dahil sa huling katotohanang natuklasan niya. Ngunit nang makita niya ang kawalan sa mga mata ni Lito, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng paglaya. Ang parusa ni Lito ay hindi ang pagkakulong, kundi ang pagkawala ng kanyang sariling pagkatao. Ang bawat kasalanang ginawa niya ay wala na sa kanyang alaala, at dahil doon, hindi na rin siya makahihingi ng kapatawaran. Ako si Nelia, mahinang sagot niya. Inilapag niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng side table. Iyan ay para sa iyong mga gamot at sa iyong pangangalaga sa mga susunod na buwan. Iyan ang huling obligasyong gagawin ko para sa asawang dati kong minahal. Pagkatapos nito, Lito, magiging 2 estranghero na tayo na hindi na muling magtatagpo. Nelia. Ulit ni Lito sa pangalan, tila sinusubukang tikman ang bawat titik nito. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Nelia. Pakiramdam ko, narinig ko na ang pangalang iyan sa isang magandang panaginip. Tumalikod na si Nelia. Hindi na niya hinintay ang susunod na sasabihin nito. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, naramdaman niya ang unti-unting pagtanggal ng mga tanikala sa kanyang dibdib. Ang bigat ng nakaraan, ang galit para sa pagkamatay ng kanyang ama, at ang pait ng pagtataksil ay dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng kanyang bagong nahanap na kalayaan. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakatayo si Lucas. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa mga sanga, lumilikha ng mga gintong anino sa kanyang mukha. Nang makita niya si Nelia, agad siyang lumapit at iniabot ang kanyang kamay. Ang nabuo ng magkadikit ang kanilang mga palad sa ilalim ng matatandang sanga ng puno. Ang magaspang na kamay ni Lucas ay bumalot sa malambot na kamay ni Nelia. Isang simbolo ng proteksyon at bagong simula. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nalalagas sa semento ay tila isang marahang palakpak para sa isang laban na sa wakas ay natapos na. Tapos na ba ang lahat? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuyo. Tumingin si Nelia sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay lila. Opo, Lucas, tapos na ang kwento nila. Ngayon, oras na para isulat ang kwento ko. Ang kwento natin. Naglakad silang magkahawak kamay patungo sa sasakyan, habang ang hangin ay humihihip ng malakas, tila nililinis ang huling bakas ng pait sa hangin. Sa dulo ng kalsada, ang bukang liwayway ng isang bagong buhay ay naghihintay, punong-puno ng pag-asa, na kasing tatag ng telang sutla na hinabi mula sa pinakamalalalim na sugat. Ang tunay na ningning ng sutla ay hindi nagmumula sa ganda ng kulay nito, kundi sa tibay ng bawat hiblang dumaan sa apoy at hirap bago naging isang obra maestra. Ang masaktan pamuhumbang. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng sariwang mulberry at ang maindayog na tunog ng mga makinang humahabi ng seda ay muling pumupuno sa hangin ng Laguna. Ang tahanan ng sutla ay hindi na lamang isang lumang gusali. Ito na ngayon ang sentro ng muling nabuhay na industriya ng tradisyonal na paghahabi sa bansa. Ang bawat hiblang lumalabas dito ay tila may dalang kwento ng katatagan at pag-asa. Nakatayo si Nelia sa gitna ng factory. Pinagmamasdan ang mga manggagawang masayang nagtatrabaho.
Wala na ang bakas ng pagod at takot sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na yari sa sarili nilang gawang seda, isang simbolo ng kanyang tagumpay at ng kanyang muling pagkabuo bilang isang babae. Nelia, tinatawag ka na ni Aling Rosa. Handa na ang pananghalian sa ilalim ng puno ng nara. Isang pamilyar at malambing na boses ang pumutol sa kanyang pagmuni-muni. Lumapit si Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na tila hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Wala na ang sling sa kanyang braso at ang sugat na nakuha niya noong gabing iyon sa parking lot ay isa na lamang manipis na marka, isang medalya ng kanyang katapatan. Inabot niya ang kamay ni Nelia at ang pakiramdam ng kanilang mga daliring magkahawak ay tila isang pangakong hinding-hindi na muling mababali. Salamat, Lucas. Sa lahat, bulong ni Nelia habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Naglakad sila patungo sa labas. Sa ilalim ng malawak na lilim ng puno ng nara, nakahanda ang isang simpleng hapagkainan. Naroon si Aling Rosa, nakangiti habang nag-aayos ng mga plato. Ang lahat ay tila nasa tamang lugar na muli, sa malayong bahagi ng lungsod. Ang balita tungkol sa mga Torres ay dahan-dahan nang nalilimutan. Si Doña Remedios ay nananatili sa loob ng rehas, binibilang ang mga araw sa gitna ng katahimikan at pagsisisi. Si Lito naman ay nasa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Ang kanyang buhay ay naging payapa sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang pagkalimot sa lahat ng kanyang kasakiman. Si Mona ay tuluyan ng naglaho. Dala ang mga alahas na naging huling pabigat sa kanyang konsensya. Tumingin si Nelia sa langit. Kung saan ang kulay ng bukang liwayway ay unti-unti nang naglalaho upang bigyang daan ang maliwanag na tanghali. Naisip niya ang kanyang ama. Alam niyang sa bawat pag-ikot ng makina at sa bawat tagumpay ng kumpanya, ang espiritu nito ay kasama niya, gabay sa bawat hakbang. Nahanap na ba ni Nelia ang tunay na kapayapaan? Opo. Ang kapayapaang yon ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa kanyang kakayahang magpatawad sa sarili at muling buksan ang kanyang puso para sa isang bagong bukas. Halika na, Nelia. Magsisimula na ang bagong kabanata ng ating buhay, sabi ni Lucas habang inaalalayan siyang maupo. Ang nabuo nang magsalo-salo sila sa ilalim ng puno. Ang tunog ng tawanan at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ay tila isang magandang awit ng pagwawakas, isang pagwawakas na simula rin ng isang mas matamis at mas matatag na pagmamahalan. Ang sutla ng kanilang buhay ay natapos na sa paghabi at ang resulta ay isang tela na kailanman ay hindi na mapupunit ng kahit anong bagyo.